mga kapatid, welcome muli sa ating sama-samang pagninilay dito sa ating Lectio Divina. Sa awa ng Diyos, nasa ika-70 episode na tayo. Ako po si Sister Banji. Ako po naman si Sister Lu. Kumusta na po kayo? Sana okay lang kayo saan man kayo naroon at ano man ang inyong ginagawa. October na, mga kapanalig, Month of the Rosary. Hindi ba ninyo naaamoy ang halimuyak ng Ave Maria? Teka, kapkapin muna ninyo ang inyong mga bulsa o bag. Meron ba kayong rosary dyan? Sister Bandi, meron ka? Siyempre naman. Awake or sleeping, hawak ko yan. Agimat? Hindi. Pananampalataya. Naniniwala ako na ang rosary ay isang mabisang practice para lumago sa pananampalataya. Parang iyan ang pagninilayan natin sa Ebanghelyo ngayon, pananampalataya. Hindi ba? Sinabi mo pa. Sige, magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, maraming salamat po sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin ngayong araw at sa lahat ng grasya na kasama nito. Narito kami ngayon hanggang makinig at magnilay ng iyong salita. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, buksan mo po ang aming isip at diwa sa nais mong ipabatid sa amin sa pagkakataong ito. At bigyan kami ng lakas ng loob na mamamuhay ayon sa iyong kalooban. Kaming mga anak mo marurupok at kulang ng pananalig. Ngunit ikaw, Panginoon, patunayan mo ang iyong pangako na hinding-hindi mo sisiphayuin ang mga tumatawag sa iyo at tutulungan mo kami na mamuhay sa kabanalan na dulot mo. Inhiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at maghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pakinggan natin ngayon ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, chapter 17, verses 5 to 10. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sumagot ang Panginoon, "Kung ang inyong pananampalataya ay kasinlaki man lamang ng isang butil ng mustasa, masasabi niyo sa punong sikamorong iyan, mabunot ka at matanim ka sa dagat, at kayo'y susundin." Kung ang isa sa inyo ay may utos ng nag-aararo at nagpapastol, sasabihin ba sa kanya pagbalik niya galing sa bukid, "Narito ka agad at maupo sa pag"? Hindi ba? Manapay sasabihin sa kanya, "Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbigkis ka at maglingkod sa akin habang ako'y kumakain at umiinom. At saka ka na kumain at uminom pagkatapos." Pasasalamatan kaya ang utos ng iyon dahil sa ginawa ang ipinag-utos sa kanya? Gayon din sana kayo. Pagkatupad kung may pinag-utos sa inyo, ay wikain ninyo. Kami, mga utosang walang kabuluhan, ginawa lang namin ang dapat gawin. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sister Lu, medyo nagtataka ako. Pagkatapos na Jesus magbigay ng babala tungkol sa kasamaan ng pagbibigay ng sanhi ng pagkakasala sa iba o skandal at ang kahalagahan ng papatawad, 70 times 7. Ang reaksyon ng mga alagad ay, "Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya." Bakit kaya naghingi sila na dagdagan ang pananampalataya? Ang take ko doon ay ganito. Marami tayong ginagawa na nakapagbibigay ng skandal. Halimbawa, nagsasalita tayo ng masama laban sa iba. May mga magulang na nag-aaway sa harapan ng mga anak. May mga alagad ng gobyerno na nagnanakaw sa kaban ng bayan. May mga nagsisimba na nagchichismis sa loob ng simbahan. Tayong lahat, dahil makasalanan tayo, nakakagawa tayo ng malaki man o maliit na kasalanang nagbibigay ng skandal sa iba. At nahihirapan tayo magpatawad ng 70 times 7. Kaya siguro naisip ng mga disipulo, napakahirap isabuhay ito. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Agreed. Mahirap talaga isabuhay ang mga aral ni Jesus. Ang feeling ko, parang sinasabi ng mga alagad, "Panginoon, bigyan mo po kami ng malakas na pananampalataya
para maging madali sa amin na isabuhay ang mga aral mo. Ngunit sinabi ni Jesus, kung meron kayong pananampalataya kahit kasinlaki man lang ng butil ng mustasa, mauutusan ninyo ang punong ito at susunod sa inyo. Isang salita, sinasabi niya, meron na kayong butil ng pananampalataya, isabuhay ninyo. Sa totoo lang, kailangang itanim at alagaan ang butil ng mustasa para tumubo upang lumaki at maging isang puno. Katulad ng ating pananampalataya, natanggap natin ang binhi noong tayo'y bininyagan. Para lumaki ito, dapat nating alagaan at pagyamanin. Alagaan at pagyamanin. Sister Lu, hindi lang tayo humingi sa Panginoon na dagdagan ang ating pananampalataya, kundi magsikap rin tayo na palakasin ito. Ganun ba? Yes po. Kasi ang pagtulong ng Diyos ay hindi upang gawing magaan ang lahat. Ang kaligtasan ay partnership natin at ng Espiritu Santo. That's exactly what happens sa ating pamumuhay Kristiyano. Biyaya at pagsisikap. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sister Bandy, may karanasan ka ba tungkol dito? Minsan, kasama ang isang kapwa natin, nakapila kami para sumakay sa aeroplano. Sabro dito. Habang naghihintay, nag-uusap kami ni Sister. May isang babae na nakatingin sa amin. Masama ang tingin, naka-smith. Maya-maya, pinalabit niyang babaeng malapit sa kanya. Itunuro kami, ang sabi, nuns, they are not going to heaven anyway. Medyo nainis ako at gusto kong sumagot. Ngunit ma-inspire akong magpinti. Kaya nanahimik na lang ako at nag-offer ng isang panalangin para sa kanila. Buti naman. Kasi kung nakipagsagutan ka, edi nagbigay ka ng iskandal sa mga tao doon. Mga kapanalig, nakita natin na upang umiwas na makapagbigay ng skandal, kailangang labanan natin ang ating negative emotion at humingi ng lakas sa Holy Spirit. Oo, kasi sa ating araw-araw na pamumuhay, may mga pangyayari na gumigising ng mga negative emotions natin tulad ng galit, inggit, paghihiganti, kasakiman, kahalayan, pagmamataas. Ang mga ito ang nabubunsod sa atin sa kasalanan. Minsan napakalakas, parang hindi natin kayang labanan. Ito ang mga pagkakataon na dapat na tayong mananampalataya na sa tulong ng Diyos, kaya natin magtagumpay. Sa pamamagitan ng mga struggles, lalago ang ating pananampalataya. Parang muscle na lumalaki at tumitigas sa exercise. Ang taong tamad mag-exercise, nagiging mahina at palambot. Ganon din yon sa spiritual matter. Sa Ebanghelyo, ugali ni Jesus ang magtanong sa mga nanghihingi ng pabor sa Kanya. Naniniwala ka ba na magagawa ko ito sa iyo? At kung may pananampalataya ang tao, sinasabi niya, mangyayari sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Sister Vanji, sa libro ng Hebreo na basa ko, ang pananampalataya ay saligan ng mga bagay na hinihintay, patibayan ng mga di nakikita. Anong ibig sabihin nito? Maniwala kang mangyayari ang wala pa. Isang halimbawa, si Teresita na 15 years old pa lang, gustong pumasok sa convent ng mga Carmelita sa Pransya. Hindi tinanggap dahil underage. Anong ginawa niya? Nagmukbok lang ba siya at naghintay na dumating sa tamang gulang? Hindi. Feel niya talagang tinatawag na siya. Kaya, bukod pa sa nagdasal, masigasig siyang naghanap ng paraan. Pumunta sa Santo Papa sa Roma at naghingi ng dispensation. Hindi nabigo ang kanyang pananampalataya. Natanggap siya sa Carmel at ngayon, meron tayong Santa Teresita del Niño Jesus. Ngayon, itong isang kwentong may kwenta. Minsan, nag-usap ang isang Katoliko at isang Protestante. Sabi ng Protestante, ikaw Katoliko, naniniwala ka ba na totoong nandiyan sa ostya na tinatanggap mo si Yesu Cristo? Katawan, kaluluwa at pagka-Diyos? Oo, sagot ng Katoliko.
Nakikita mo ba at nalalasahan mo ba? Tanong ng protestante. Hindi, sagot ng Katoliko. Pero, pinili ko. Ginusto kong maniwala dahil sinabi ni Jesus at ng Santa Iglesia Katolika. Gets ninyo, mga kapanalig? Yan ang pananampalataya. Pipiliin mo rin ang manampalataya. Free gift ito ng Diyos. Free gift naman, choice ng tao. Binigyan tayo ng binhi ng pananampalataya ng tayo binigyan. Kailangan palakihin natin ito. Medyo mahirap, di ba? Sigurado. Dahil tayo tao lamang. Madadapa tayo palagi, ngunit kaya nating bumangon at magpatuloy. Dahil we have all that we need. Faith, hope, and love. Ang salita ng Diyos at ang mga sakramento. Kaya magpakatotoo tayo. Itanong sa sarili, ano ang kahinaan ko na nagtutulak sa akin palagi sa kasalanan at nagbibigay ng skandal sa iba? Huwag matakot na harapin ang katotohanan. Ang kahinaan ay hindi kasalanan. Kung ating kikilalanin, kaya natin kalabanan sa tulong ng Espiritu Santo. Totoo. Ngayon, pakinggan natin ang pagninilay nitong Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin na sina Sis Marlene Ocil Javier at Sis Virgie Ablao, mga church workers ng Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo akong magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ng buong pagmamahal. Ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sumagot ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay kasinlaki man lamang ng isang butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong sikamorong iyan, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y susundin. Kung ang sa inyo ay may isang utosang nag-aararo o nagpapastol, sasabihin ba sa kanya, pagbalik niya galing sa bukid, parito ka agad at umupo sa hapag? Hindi ba manapay sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbigkis ka upang maglingkod sa akin, habang ako'y kumakain at umiinom, at saka ka na kumain at uminom pagkatapos. Pasasalamatan kaya ang mga utosang iyon dahil sa ginawa ng ipinag-uutos sa kanya? Gayon din sana kayo, pagkatupad ng ipinag-uutos sa inyo ay wikain ninyo. Kami mga utosang walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang dapat gawin. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon po sa aking napagninilayan sa Ebanghelyong ito, ang nagustuhan ko po ay itong dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kung ang inyong pananampalataya kasinlaki lamang ng isang butil ng mustasa, masasabi mo sa punong sikamoro, yan, mabunot ka at matanim ka sa dagat. Sa akin po, ang sikamoro o butil ng mustasa ay inihahalin tulad ko sa puso, isip at damdamin. Kasi po, ang butil ng mustasa ay napakaliit. Pero kung bibigyan ko po ng halaga ang aking pananampalataya na magkaroon ako ng puso, makikilala ko ang Diyos. Mamahalin ko siya ng higit sa lahat. Sa pagkakaroon naman po ng isip, hindi na po siguro ako maliligaw ng kung ano-anong ibang sekta. Dahil marami po sa aming nag-iimbita na iba-ibang sekta at magaganda po yung tinuturo nila. Pero iniisip ko po na ako isang Katoliko
na si Jesus lang ang pinakamakapangyarihan, kaya hindi na po dapat na maligaw ang aking isip sa bagay na yun. Simula po nung naglingkod ako sa simbahan, lalo pong lumalim ang aking pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Nagkaroon na rin po ako ng damdamin para sa aking kapwa, lalong-lalo na po sa aking pamilya. Dahil po, nagkaroon na po ako ng papakumbabaan at marunong na rin po magpatawad at higit sa lahat, natanggal na po lahat ng hinanakit at galit sa aking dibdib. At yung dun po naman sa huli na ang mga apostol ay katulad ko, ako isang makasalanan lamang at isang alipin na handang tumupad sa kalooban ng Diyos. Kaya po ako nagkaroon din ng pagpapakumbaba. Dahil sino naman po ba ako para hindi sumunod sa Diyos? Dahil po siya ang unang nagmahal sa atin at nagligtas sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya po, may isang verse nga po sa Bible, sa Kawikaan, na kung halimbawa po na buong puso kang magtiwala sa Panginoon at sariling isip ay huwag manalig. Sa lahat ng lakad mo ay isipin siya at itutuwid niya ang iyong landasin. Kaya labis po ako nagpapasalamat. Yun po. Sa akin naman po ay ang verse, gayon din sana kayo, pagkatupad ng pinag-uutos sa inyo, ay wikain ninyo. Kami mga utosang walang kabuluhan, ginawa lang namin ang dapat gawin. Ang para po sa akin, kung ano po yung pinag-uutos ng Panginoon, siguro po dapat po natin pakinggan or sundin. Katulad po sa trabaho ko before, nagtatrabaho po ako. Lahat po ng ipinag-uutos ng mga nakakataas po sa akin, syempre po ako po yung binabayaran nila na dapat sumunod. Ginagawa ko po lahat po ng mga ipinag-uutos sa akin. Para po sa Panginoon natin na pag sinabi, sundan nyo ako, dalhin nyo ang inyong krus at sundan nyo ako. Ganon din po. Lahat po ng mga hindi naman po ako perfectong tao. Sa akin lang po, pag po sinabi ng Diyos na ganito ang gawin, kung talaga pong kaya mo, ay gagawin ko po. Ngayon kung hindi naman po, hingi po tayo ng payo kay Lord. Na Lord, bigyan niyo ako ng na makasunod sa iyo. Yun lang po, para sa akin, dapat po tayong sumunod kay Lord. Ito lang po ang akin. Panalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ay bigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat sa inyong inspiring na sharing, Sis Marlene and Sis Virgie. Harinawang ang salita ng Diyos ang magpalakas ng ating pananampalataya upang ipagpatuloy natin ang pagsunod sa mga yapak ng Panginoong Hesus araw-araw. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook page. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. At palahan nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagninilay o sa iyong panawagan na isabuhay ang aming pananampalataya, lalo na sa mga okasyon ng pagsubok. Ipadala mo po ang Espiritu Santo na magbibigay sa amin ng kalakasan ng loob sa pakikibaka sa aming masamang hilig at tukso, upang sa halip na maging sanhi kami ng pagkakasala ng iba, maging halimbawa kami ng kabanalan ng buhay Kristiyano.
Gabayan mo po, ang Santo Papa, ang mga obispo, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga alagad ng gobyerno, ang mga nagtatanggol ng katotohanan, justisya at kapayapaan, ang mga media people, ang mga biktima ng gyera, kalamidad at pang-aapi, ang mga kabataan, ang tumutulong sa mga mahihirap at nasalaylayan ng lipunan. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, tulungan mo po kaming maging kapanipaniwalang saksi ng iyong kadakilaan at pagmamahal. Inhiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of November at 6 p.m. Here in